Hi kabamba, magandang buhay. Nagbabalik po ang inyong kusinera. Isang masarap na naman na lutuing Pinoy ang aking isi-share sa inyo ngayon kabamba. Simple at madali lang itong lutuin kabamba. Ito ang ginataang gabi. Kaya tara na't samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Dahil marami na naman itong aming tanim na gabi dito sa likod ng aming bahay. At ilang buwan na rin kasi nung last akong nagluto ng ginataan na gabi. Kaya ngayon ay ito yung aking iluluto. Kahapon pala ay kumuha na ako ng 3 puno ng gabi. Pagkakuha ko nito ay hinugasan ko lang ito ng saglit. Tsaka ko ito ibinilad sa araw maghapon. Kaya kaninang umaga ay agad ko na itong hinugasan at nilinisan. Ito yung mga sangkap na aking gagamitin. Bawang, sibuyas, luya, siling haba at itong purong gata ng niyog. Sasahugan ko naman ito ng maliliit na dilis at kunting karne ng baboy. Yan at ito na yung aking nalinisan na gabi. Nakakamantsa lang sa kamay pag naglinis ka nito. Kaya kung ayaw mong madumihan yung kamay mo, ay gumamit ka na lang dito ng gloves. Una ko palang niluto o prinito itong dilis. Lulutuin ko lang ito hanggang ito ay maging crispy. Pagkatapos ko makapagprito, ay agad ko naman nang inumpisahan ang magluto. Dito sa aking kawali ay nagisa lang ako dito ng ating bawang, sibuyas at luya. Baka may makapansin po ulit dito sa aking ginagamit na sandok. Hindi ito kutsara kabamba ha. Kasi pag nagluluto ako at ito ang gamit ko, mayroon at mayroon pa ring nakakapansin na ito daw ay kutsara. Pagkagisa ko dito sa ating bawang, sibuyas at luya ay nilagay ko na rin dito yung karne ng baboy. At pagkagisa ko naman dito sa karne ay nilagyan ko na ito ng patis para kumapit na dito yung lasa. Pagkagisa ko dito sa karne ay nilagay ko na rin dito yung bagas tiaba or itong pinaka-root crop ng gabi. At isinunod ko na rin nilagay dito yung ating gata. Bali kalahati lang ng purong gata yung aking nilagay dito. Kaya dinagdagan ko lang ito ng kunting tubig. Pagkalagay ko pala dito sa gata ay akin lang itong pinakuluan ng 5 minuto. After ng pagpapakulo ko dito ay nilagay ko na dito yung ating tangkay ng gabi. Takpan at hayaan lang natin itong maluto itong tangkay na ating nilagay. Nung malapit na itong maluto ay nilagyan ko lang ito ng kunting seasoning granules. Yan ay optional lamang. Ang sekreto daw para hindi makati itong gabi ay wag daw ito pagkahalu-haluin. Kaya paunti-unti ko lang ito hinahalo. Pero sabi naman ng matatanda, depende daw kung nakakapagluto yung isang tao ng gabi. May mga tao daw kasi na pag nagluluto ng ganito ay sobrang kate. Pero base naman sa aking experience, nakapagluto din ako minsan ng makate. Nasa klase yata ng gabi na niluluto. Yun sa aking experience lang naman. May nabili kasi ako minsan sa palengke na gabi at nung niluto ko to ay talagang sobrang kate kabamba. Kaya yung niluluto ko lang ngayon ay yung mga tanim namin dito sa likod ng aming bahay. So far naman kabamba, pag nagluluto ako ng gabi mula dito sa aming tanim ay wala itong kate kabamba pag niluluto ko. Kaya nasabi ko na depende yata sa gabi na niluluto. Balik na tayo dito sa aking niluluto. Dinamihan ko na rin dito yung paglagay ng siling haba. Tsaka ko naman na nilagay yung ating kalahati na naiwan kanina na kakanggata ng nyog. Pag naggagata talaga ako ay nagiiwan ako ng kalahati para mas creamy itong aking niluluto na ginataan. Ito talaga ang pinakagusto kong luto ng ginataan na gabi. Creamy at malapot ito. Pagkaluto ko dito ay tsaka ko naman ipinaibabaw itong aking prinito kanina na dilis. Ay nakit na imas manan ate kaano kasto nga klase ti masida. Lalo no agkamot ka kabamba. Sana ay muli niyong nagustuhan itong aking na-share sa inyo na ulam ideas for the day. Kaya kung natakam ka ay hudyat na yan para magluto ka na rin. Salamat sa panonood kabamba. Hanggang sa muli!